Tayo po'y magdasal. Diyos amang makapangyarihan, pinupuli ka namin dahil kayo po ay mahabagin sa amin. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil kakaiba po ang grasya at pagpapala na iginagawad niyo po sa amin. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil kayo po ay ang may kapangyarihan lahat sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, muli sa hapon na ito. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat at probisyon po ninyo sa amin itong nakaraang linggo. Alam namin, Panginoon, kung hindi dahil sa inyong grasya at awa, hindi nga po kami makakapagsamba sa hapon na ito. At dahil po dyan, Panginoon, kami ay taus-pusong pupuri at nagpapasalamat. Muli, Panginoon, itinataas namin ang pagsamba sa hapon na ito. Inataas po namin ang mga puso namin. Naway, Panginoon, sa hapon na ito ay aming hinihiling at idinarasal na isang tabi po ninyo ang anumang gumugulo sa mga isipan at puso po namin. Napakaraming bagay ang dumaraan sa linggo na talagang dahil po sa mga naiisip at mga suliranin namin, ay nawawala ang tuon po namin sa inyo. Isang tabi po ninyo ang mga muubos sa mga isipan namin na ito. Maaring ito ay patungkol sa aming mga pangangailangang panggastusin o pinansyal. Maaring ito ay dahil sa mga relasyon namin sa pamilya at sa mga malapit na kaibigan namin. Maaring ito ay patungkol sa mga kalusugan namin at dahil sa lahat ng mga ito, madalas nakakalimutan na namin ang kapayapaan at kagalakan na ibinigay na po ninyo. Kaya't kami ay nagmamakaawa at Panginoon na dumudulog sa inyo ngayon. Kung maaari lamang po na sa loob ng isang oras at kalahati na ito, ay isang tabi po ninyo ang lahat ng ito. At nang sa gayon, aming dinarasal, makita namin ang lahat ng katotohanan na manggagaling lamang sa inyong banal na kasulatan. Dinarasal namin, Panginoon, ang mga pag-iisip at puso namin, lalong-lalo na, Panginoon, yung aking kalakasan sa hapon na ito. Naway, palakasin po ninyo ako. Aking dinarasal, Panginoon, na itago po ninyo ako sa likod ng krus. At ang lahat ng makita lang namin ay ang mga katotohanan na manggagaling lamang sa inyong banal na kasulatan. At ang lahat ng ito ay dinarasal namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Tayo po ay magpapatuloy kung saan po tayo noong nakaraang linggo na iwan ni Brother Ian. Tayo ay nasa Kabanata chapter 22 pa rin po tayo sa libro ng Lucas. Pagpapatuloy po natin yung verse 47 hanggang verse 53. Ako'y bumabasa sa salin ng Ang Biblia 2001. Kung ano pa namang mga hawak na salin po ninyo, maaari niyo po ninyong sundan sa mga Biblia nyo o yung nakalagay sa harapan po. Luke 22 verse 47 hanggang 53. Samantalang nagsasalita pa siya, dumating ang maraming tao at ang lalaking tinatawag na Judas, na isa sa 12 ay nangunguna sa kanila. Siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, Judas, ipinagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Nang makita ng mga kasama niya ang mangyayari ay kanilang sinabi, Panginoon, mananaga ba kami sa pamamagitan ng tabak? At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong pari at tinagpas ang kanang tainga nito. At sumagot si Jesus, tigil, tama na. At hinawakan niya ang tainga at pinagaling siya. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga punong pari, sa mga punong kawal sa templo, at sa matatanda na dumating laban sa kanya, kayo ba'y lumabas na parang laban ng isang tulisan na may tabak at mga panghampas? Nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, hindi ninyo binuhat ang inyong mga kamay laban sa akin.
Subalit, ito ang inyong oras at ng kapangyarihan ng kadiliman. Papuri sa salita ng Diyos. Magsiupo na po tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandirito po tayo sa pagpapatuloy natin sa Luke 22 at sa tingin ko, baka matapos ang taon na ito or early part this year, matatapos na po tayo sa libro ng Lucas. Ngunit bago tayo magpatuloy, ating tanungin ang ating mga sarili, no? Bago natin tingnan ang mga talata, tanungin natin, ano po ba yung mga kahirapan? Ano po ba yung mga pagsubok o mga madidilim na mga yugto ng buhay natin na dinaraanan natin? Ano po kaya yung mga pagsubok, yung mga problema, yung mga madilim na yugto ng dinadaanan natin o dinaraanan natin? Tanungin po natin ito. Kasi sigurado, no, marami tayong dinaraanan. Imposible ho yan. No? Ang buhay Kristiyano ay talagang siksik at liglig. Tama ba? Alam, iba yung siksik at liglig na pagkakaintindi ng iba. Siksik at liglig ng mga pagsubok, ng mga trial. Ano kaya yung mga dinadaanan natin? Katulad ng sinabi ko kaninang umaga, alam po ninyo, hindi ako kasing galing nila Pastor George, nila Pastor Pedro at ng mga ibang preacher. Kung maghanda po ako, mga 3 linggo minimum ahead of 4 weeks. No? Pagkatapos nito, bukas, maniwalat ka sa hindi, uumpisa ko na yung pang susunod po. Bakit ko sinasabi ito? Nung nakaraang 2 linggo, mga Lunes po yun. No? So by God's grace, sa pagpapala ng Diyos, natapos ko na ho yung unang draft nung aking materyales. So nung pagkatapos, saya na ako kasi hapon ng Lunes yun. Naglalaan po kasi ako ng mga 2-3 oras sa isang araw para pag-aralan na to. So, nung hapon na iyon, ang gawain ko ngayon, ako siguro familiar naman sa maraming kabataan dito, no? Ginagamit ko yung cloud, Google Cloud, Google Docs, no? So, yan yung ginagamit ko. So, tapos na, yes, tapos na. Bigla na lang, sa harapan ko, nawala yung buong dokumento. Nawala lahat yung laman nung dokumento. Sabi ko, ano to? So sinusuba ko tingnan. Biglang nagsara na rin yung dokumento. Sabi ko, shucks, ano nangyari? So ginagano ko, hinahanap ko. Nung binuksan ko, kasi may title siya eh. Walang laman, blanco. Alam niyo, talagang mangyak-ngyak na ako. Sabi ko, grabe. Halos 2 linggo ang nagdaan. No? Kasi medyo mahirap po talaga. Tapos marami ka pang ibang gawa. Sinabi ko sa misis ko, Tessa, wala yung document ko na bura. So, sinusuba ko i-undo. Kasi may pwedeng ganun, di ba? Yung undo. Wala. Sabi ko, ano nangyari? So, sabi ko na lang, Lord, inalaw mo mangyari. Di ba? Inalaw mo mangyari. So, I submit. Pero yung sabi ko, talagang kulang na lang umiyak na ako. No? Kasi ang hirap po kasi talaga. No? Tapos, hindi ko alam, sa aking pagdarasal, tinignan ko yung Google Docs. Baka pag nangyari ito sa inyo, wag naman, no? Mangyari, no? O mga trabaho nyo sa mga pang-skwela. Nakita ko doon sa dulo, file. So, binuksan ko lang siya. No? Tinignan ko na gano'n, meron doon sa baba, sa English, version history. Pag samang version history, mukhang natatrack niya yung mga nangyari na mga nakaraan. No? Version history, na hindi ko ginagawa yun, talaga, naniniwala ako, Panginoong Diyos ang nagdala sa akin. Pagbukas ko nun, pinindot ko, nakita ko yung buong dokumento. Kaso, yung mga letra, may mga guhit na sa gitna. May mga parang bura na. Sabi ko, pwede na ito. So, ginawa ko agad, kinapi-paste ko, nilagay ko sa isang dokumento. Dahil dyan, hindi na ako magtitiwala sa cloud. No? Talaga sabi ko, grabe, Lord. No? So, ina-analyze ko ngayon, itong mga nakaraang linggo, 2 linggo ulit nakaraan. No? Sabi ko, ano ba yung naging response ko doon? Ano ba yung naging tugon ko? Alam ko, wala yun sa ibang mga dinaraanan ninyo. No? Pero sabi ko, sana naging Christ-like pa rin yung response ko noon. Kasi talagang kakaiba eh. Bakit ko tinatanong at kinuwento yan? For sure, para sa ating mga Kristiyano, pag dumaraan tayo sa mga ganitong mga yugto o mga pagsubok sa buhay natin. Lagi nating tinatanong, una, Lord, ano to? Or, bakit Lord ganito?
Di ba? Pag may mga pagsubok to, Lord, ano to o bakit ganito? And habang tinatanong natin itong mga tanong ano at bakit ganito, alam po ninyo, pag naiintindihan natin yung mga ito, pagkatapos na ng mga pagsubok na iyon. No? Tapos na, mas naiintindihan natin. On hindsight na lang natin, minsan naiintindihan na to, na yung mga pagsubok na dinaraanan natin sa buhay natin ay mga bagay na ginagamit ng Diyos para ano? Para italaga tayo. Para gamitin yung mga pangyayaring yon para sa ating mga Kristiyano. Always good for us. Hindi natin naiintindihan habang nandoon sa gitna na iyon. No? Pero pag natapos, minsan, mas malinaw na sa atin. Kaya nga sa hapon na ito, dahil dyan, para sa mga talatang kukunin natin, muli nating makikita ang ano, sabi nga ng title, yung banal na soberanya ng Diyos. Banal na soberanyo ng Diyos. Sa pamamagitan ng isang halik, isang tabak, at isang napakadilim na oras. Okay, hahatiin natin sa 3 bahagi itong mga talata na ito. Ang unang bahagi, verse 47 hanggang 48, ang pagkakanulo at tanong. Yung verse 49 up to 50, ang utos at habag. Yung verse 51 up to 53, ang pag-aresto at pagsumite. Tingnan na ho natin yung unang bahagi, ang pagkakanulo at tanong. Verse 47, samantalang nagsasalita pa siya, dumating ang maraming tao. At ang lalaking tinawag na Judas, na isa sa 12 ay nangunguna sa kanila. Siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. Okay. Kung aalalahanin natin noong nakaraang linggo, yung itinuro sa atin ni Brother Kuya Ian, di ba nandun sila sa hardin, madilim na hardin. At sinasabi ng Panginoong Hesus, inuutos sa kanyang mga alagad na sila ay magdasal upang hindi sila malaglag sa temptasyon. Habang nangyayari yan, mula sa talata ating makikita na habang ang Panginoong Hesus ay nagsasalita, makikita natin sa talata na dumating ang maraming tao. Maraming tao. Sa aklat nga ni Juan, sinasabi na ang maraming tao na ito ay kinabibilangan ng isang pangkat ng mga Romano. Pangkat ng mga Romano. Pag tinignan sa English, ang ginamit na salita, Roman cohort. Cohort. Ano tong pangkat ng Romano na ito? Dahil sinabi ni Juan na may pangkat ng Romano sa maraming tao. Masasabi natin ang maraming tao na ito ay hindi bababa ng 600. Mga 600 minimum. Bakit kamo ganon? 600 dahil ang isang cohort, yung Roman cohort, ay binubuo ng 600 Romanong sundalo, yung cohort. At ang isang cohort kasi, ay 1/10 ng isang legion, yung legion ng mga Romanong sundalo. At dahil ang isang legion ay binubuo ng 6,000 sundalo, 6,000 ang isang legion, no? 10% nun ay 600. Yun yung Roman cohort, yun yung pangkat ng mga Romano nandito. Ngayon, dahil ang karamihang ito ay binubuo ng iba't ibang grupo, hindi lang ito Roman cohort, marami pa hong ibang kasama, yung mga kasama pa ng mga Hudyo na taga-templo. Napakarami at napakalaki ng grupo na ito. Bakit natin idinidiin to? Ganun kahanda itong mga huhuli sa Panginoong Hesukristo. Ganun kahanda. Kasi marahil ang iisipin natin, ang humuli sa Panginoong Hesukristo, siguro, isipin natin mga 20, 50, baka isipin pa natin mga 100. Hindi ho ganun lang karami. Marami ho sila. Minimum 600. Maybe close to almost 1,000 ang humuhuli dito sa Panginoong Hesukristo. Talagang naghanda sila dahil kilala nila ang Panginoong Hesukristo. Kaya, gaya ng sinasabi ng talata, na dumating ang marami para magkaroon tayo ng mas magandang ideya sa pangyayari na ito. Tingnan natin yung libro ni Juan. Juan 18, verse 4 up to 6. Makikita ninyo sa mga Biblia niyo at sa harapan, si Jesus ay na nakakaalam ng lahat ng mga bagay na mangyayari sa Kanya ay lumabas. At sa kanila'y sinabi, sino ang inyong hinahanap? Sumagot sila, si Jesus na taga Nazareth. Sinabi sa kanila ni Jesus, ako nga iyon. Si Judas na nagkakanulo sa Kanya ay nakatayong kasama nila. Nang sabihin ni Jesus sa kanila, ako nga, umurong sila at bumagsak sa lupa. Mula sa talatang nabasa po natin,
makikita natin ang tanong ng Panginoon sa kanila. Sino ang inyong hinahanap? At ang sagot nila, si Jesus na taga Nazaret. At gaya ng sinabi, ipinakilala ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili sa makapangyarihang deklarasyon ng ako nga iyon. I am He. Yun ang sinabi niya sa Ingles. At alam po ninyo, nang sinabi ito ng Panginoon, may nangyari pong hindi inaasahan. Sinabi nga ng talata na umurong sila at bumagsak sa lupa. Mga kapatid, kapansin-pansin po talaga ang nangyari na ito. Ang marami ay bumagsak sa lupa sa pagsabi pa lamang ng ako nga iyon. Nung sinabi ni Lord na I am He, atras sila, laglag sila sa lupa. Alam po ninyo, sigurado dahil sa pangyayari po na ito, lumakas pihado ang loob ng mga disipulo. Marahil iniisip nila kahit na ilan lang ang tagbak nila, yung espada nila, sabi nila nakarang nila, Dalawa lang, kahit na dalawa lang, pero iniisip nila, sa ako nga iyon, or sa I am pa lang, tumba na sila, ay sisiw itong mga kalaban na ito. Balikan po natin ang talata natin sa Lucas. Pansinin po ninyo na ayon sa nakasulat sa talata, ang maraming ito ay pinangungunahan ng isang lalaking nagngangalang na Judas. At alam natin na si Judas na ito ay si Judas Iscariote. At si Judas ay inilarawan bilang isa sa 12 disipulo. At nang sinabi po yan, ang ibig sabihin po niyan ay isa si Judas na pinili ng Panginoong Hesukristo. Na nagbibigay diin ng kasamaan, ng pagtataksil na magaganap po dito. At ang talata ay patuloy na nagsabing, siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. Sabi sa Ingles, he drew near to Jesus to kiss Him. Mula sa talata ay makikita natin si Judas na lumapit sa Panginoong Jesus. Sa ibabaw o sa panlabas, tila ito ay isang gawa ng pagkakaibigan at katapatan. Sa panglabas, sa pangibabaw. Gayunpaman, ang halik na ito, ayon sa libro ng Marcos at Mateo, ito talaga ang senyales na gagawin ni Judas na sinabi niya sa mga otoridad ng Hudyo upang makilala nila kung sino ang Panginoong Hesukristo. Ito ay senyales. Ngunit, pansinin mabuti kung ano ang nangyari. Pag tinignan niyo sa verse 48, subalit sinabi ni Jesus sa kanya, Judas, ipinagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Mula sa talata, makikita natin ang Panginoong Jesus na tinatanong si Judas bago pa siya halikan. Judas, ipinagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Sabi nga ng isang komentaryo, ang mga alipin ng panahon na iyon, yung mga alipin ay humahalik sa paa. Ang mga humahalik sa laylayan ng damit, yung babaan ang damit, ay nagpapahiyag naman ng matinding respeto. So yung alipin, sa paa humahalik para magpakita ng respeto sa laylayan ng damit. Ang halik naman sa mukha, halik sa pisngi, ay isang tanda ng malapit at mainit na pagmamahal sa pagitan ng mga magkakaibigan at magkakapantay. Mga kapatid, kung iisipin po talaga natin ito, ang halik na ganito ay hindi lang tanda ng pasasalamat. Hindi lamang po. Ang halik na ganito ay hindi lang tanda ng paggalang. Ang halik sa pisngi ay tanda ng walang pag-iimbot na pagmamahal. At iyon ang dahilan kung bakit ang gagawin dito ni Judas ay ang halik na pinakapangit na gawa ng pagtataksil. Ito ay tunay na nagpapakita ng masamang katangian sa mga aksyon ni Judas. Pakinggan din po nating mabuti ito. Mula sa talata ay makikita natin na ang Panginoong Jesus na ginamit muli ang pamagat na anak ng tao. At tulad ng sinabi natin noon, makikita natin sa libro ng Daniel 7, ang titulong ito na anak ng tao ay nagpapahayag ng katotohanan ng pagiging Mesiyas, pagiging Mesaya. Pag narinig ng mga Hudyo yung mga salitang anak ng tao, ang pumapasok sa isipan nila ay patungkol sa Mesaya. Mga kapatid, nang sabihin ito ng Panginoong Hesukristo, nang sinabi po ng Panginoon kay Judas, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Tiyak nang sinabi ito ng Panginoon kay Judas, binibigyang diin ng Panginoong Hesus ang ang kabigatan ng gagawin ni Judas.
Ang Panginoon ay parang sinasabi na ang Panginoon ay hindi lamang isang ordinaryong guro o rabay, hindi lamang isang ordinaryong guro na ipagkakanulo niya. Tila sinasabi ng Panginoon na ang ipagkakanulo ni Judas ay ang ano, ang ipinangakong Mesiyas at manunubos. Kaya't ano ang nangyari? Tulad ng isinulat sa libro ng Mateo 26, at hinalikan siya ni Judas. Pag titingnan natin sa salitang Greko, yung salitang hinalikan, makikita natin ang salitang ito ay nagsasaad ng katotohanan ng halip na tila taimtim. Halik na tila totoo. Grabe yung ginawa dito ni Judas. Sobrang sama. Sabi nga ng mga Ilonggo, kalaingid. Napakasama. May Ilonggo rito? Kalaingid, no? Muli, kung iisipin po natin ito, si Judas na matagal na nakasama ng Panginoong Hesus, nakasaksi ng kanyang mga himula, nakibahagi sa kanyang ministeryo. Nakikita natin ngayon na ipagkakanulo niya ang Panginoong Hesus sa kanyang mga kaaway. Mga kapatid, kung iisipin po natin na to, ang tono ng tugon ng Panginoong Hesus ay mayroon ding tema ng kalungkutan at pagsaway. Bakit natin sinabing tema ng kalungkutan at pagsaway? Sa katunayan, kung titingnan natin ang Mateo 26, tinawag ng Panginoon si Judas na bilang isang kaibigan. Ang tawag ng Panginoong Hesus sa kaibigan. Bagamat, yung salitang kaibigan na ginamit, yung Grekong salita doon, ay sa salitang Greko, parang sa English, fellow. Ano kaya? Para sa mga kano, man, para sa ating mga Pinoy, pare, pre, dre. Yun ang ginamit na salita dito. At iyon po ang dahilan kung bakit sa pamamagitan ng pagtawag kay Judas sa pangalan, sa pagtawag kanya ng kaibigan at pagtatanong sa kanyang pagkakanulo, ang Panginoon ay parang sinasabi at nagpapahiwatig na ito ay hindi lamang isang pagtataksil ng isang simpleng rabay o guro. Ngunit ito ay isang pagtataksil ng isang taong malapit na kasama ni Judas sa loob ng maraming taon, sa loob ng mga 3.5 years. Mga kapatid, ang mga salita ng Panginoong Hesus ay naghahayag ng dalamhati ng Panginoon. Sabi ko nga, ang parang sinasabi dito ng Panginoong Hesus, pre, sure ka ba talaga sa gagawin mo? Makikita natin dito mga kapatid, mula sa sinabi ng Panginoon, nakikita natin na ipinapakita ng Panginoon ang una, ang moral na pagkabangkarote. Yung moral bankruptcy ng aksyon ni Judas. Yung kasamaan. Pinapakita niya. Ngunit, kasabay din po nito ay nagpapakita ng kahit sa gitna ng masamang gawa ni Judas, nakikita rin natin dito ang pagiging soberanya ng Panginoon sa sitwasyon. That God was always sovereign. Mga kapatid, hindi nabigla ang Panginoong Hesus sa nangyari. Hindi po siya nabigla. Hindi din po nagulat ang Panginoong Hesus sa pangyayari. Ang Panginoong Hesus sa kanyang soberanong kaalaman at banal na plano, noon pa man ay alam na ng Panginoong Hesus na ipagkakanulo po siya ni Judas. Ito ay isang hindi inaasahan. Hindi natin sinasabi na ito ay hindi inaasahan ng Panginoon. Inaasahan niya ito. Ngunit sa kalooban ng Diyos, bahagi pa rin ito ng plano ng Diyos sa kaligtasan. Kaya nga sinasabi natin talaga na lubos na may kapangyarihan ang Panginoong Hesus sa lahat ng pangyayari na iyon. Bago po tayo magpatuloy sa susunod na hati, tanungin natin ang ating mga sarili. Tayo ba ay tunay na naniniwala that God is always sovereign? Do we really believe that God is always sovereign in the good and in the not so good times? Tayo ba ay naniniwala? Madali kasi tayo maniwala pag ang mga pangyayari sa buhay natin ay palaging medyo maayos. Pero pag hindi na maayos, do we still believe na sovereign si God? Ano ang nagiging tugon natin sa mga sitwasyon na ganito? Ano ang nagiging tugon natin sa mga sitwasyon na gano'n? Lalong-lalo na kung sa mga sitwasyon na ito ay kasama rito yung mga mahal natin sa buhay. Yung mga pangyayaring hindi gano'n kaganda. Nagkaproblema tayo sa mga mahal natin sa buhay. Pwede ito'y patungkol sa ating asawang lalaki or asawang babae.
O na kaya yung mga bagay na hindi magandang nangyayari, no? Marahil hindi sa asawa, pwede ito sa loob na ating pamilya, sa ating mga anak, maaari rin sa ating mga magulang. Or yung nangyayari kunwari ay patungkol sa ating mga kaibigan, lalo na yung mga best friend natin, na talaga may nangyari na parang, ano nangyayari dito? Bakit ito nagawa sa atin? Ngayon, dahil alam natin ang Panginoong Diyos, ang sovereign o may kapangyarihan sa lahat, lalong-lalo na pati sa mga sitwasyon ng ganyan, yung magiging tugon po kaya natin ay magiging Christ-like, katulad pa rin ng Panginoong Hesukristo. Tandaan natin yung tugon dito ng Panginoong Hesukristo kakaiba. Kasi di ba, madalas, pag may nangyari na masama sa mga relasyon natin, lalong-lalo na kung yung kabilang partido o yung kasama natin ang may kasalanan, di ba? Ang daling i-justify sa utak natin na okay lang kasi siya may kasalanan Hindi naman ako. Diba? It's so easy para talagang sagutin natin o gantihan natin. Diba? Lalo-lalo na kung siya ang may kasalanan. Pero ang tugon ba natin katulad ng Panginoong Hesukristo? Na hindi ganoon. Alam nyo pag-isipin natin, alam na ng Panginoong Hesus ko ano ang gagawin ni Judas mula nung pinili pa niya. Alam niya na. At saka kasi kung tutuusin, all those 3.5 years, kung ganun nga katagal sila nagkasama ni Judas. Diba? Pwedeng palagi, sige, pipiliin kita, pero itsipurahin kita. Diba? Hindi. Lumalabas, dahil si Judas pa nga yung treasurer ng grupo, ay talagang binigyan pa ng mga responsibilidad. Kahit alam din ng Panginoong Hesus na nangungupit si Judas doon sa kanilang mga pera, no? It's so easy na tayo pag nangyari sa buhay natin ay talagang gaganti tayo o magagalit tayo. Pero pansinin ninyo siguro hindi rin natin sinasabi na ang Panginoong Hesus ay pinabayaan lang si Judas. Alam mo yung pinabayaan, mali, okay lang, nagkamali siya, ganon. Hindi ganon na ang Panginoong Hesus Bakit kamo? Pag tinignan natin ang mga talata at yung mga dating mga talata, hindi tinolerate ni Christ yung sin. Hindi niya tinolerate. Anong ginawa niya? Di ba Christ even called out the sin dito? Sinabi niya sa harap ni Judas, at kung sino pa nakarinig doon, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao? Hindi niya sinugarcoat yung kasalanan. Hindi. Kinokorek niya si Judas hanggang doon sa mga bahagi na yun ay tinatawag niya si Judas. He called out the sin. And anong pang ginawa niya? Hindi ba ginamit niya rin ang salita ng Diyos? Ano yung salita ng Diyos? Di ba tinuro niya na sinabi niyang ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao? Yung anak ng tao na yun, that's a biblical term for Messiah. Makita ninyo kung ano ang ginagawa dito ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, alam po natin sigurado na God allows situations like this. Hinahayaan ng Panginoong Diyos na mangyari ang mga pangyayaring ito sa buhay natin for our own good and sanctification, para sa ating pagtatalaga. Kung sinasabi natin tayo ay tunay na Kristiyano, pag may mga bagay na ganyang nangyayari sa buhay natin, kailangan tandaan natin that God is always sovereign. Alam nyo, habang nasa gitna ng sitwasyon na yon, ang hirap, di ba? Ang hirap, maniwala kayo, lalo na kung napakadilim talaga ng pangyayari sa buhay na iyon. It's so easy na sabihin na, yes, God is sovereign. Pero lalo-lalo na, kung talagang napakasaklap na nangyayari, no? Kaya kailangan talagang yun ang sinasabi noong nakaraang linggo. We really have to pray. Kailangan natin magdasal para hindi tayo malaglag sa temptasyon. Ginagamit yan ng Panginoon para italaga tayo, para isanctify tayo. At pakinggan din natin ito. Malaki rin ang posibilidad na nangyayari ang mga bagay na iyan. Para saan? Para tawagin ang mga tao para sa kaligtasan. Kailangan sensitibo po tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Bakit kamo? Kung hindi pa talagang Panginoon at tagapagligtas para sa iyo ang Panginoong Hesukristo at may mga nangyayari na ganito sa buhay natin, lalo na kung nag-a-attend tayo dito pero hindi pa talaga natin tinatanggap ang Panginoong Hesukristo at may mga nangyayari sa buhay mo na hindi ganong kaganda, pause and pray. Strong chance, yan ang tawag sa iyo para sa kaligtasan.
Kaya nga't ano ang maipagdarasal natin? Ano po ang maipagdarasal natin para pag dumating ang mga pangyayaring ito, yung magiging tugon natin ay ano? Katulad ng Panginoong Hesukristo. It should be Christ-like. Knowing that God is sovereign. Ang nakalulungkot kasi, madalas, hindi naman sana madalas, no? Minsan, sa mga Kristiyano, no? Pag nangyari ito, hindi na Christ-like yung ating response. Hindi na Christ-like yung tugon natin. At dahil doon, dahil sa mga sinasabi natin at ginagawa natin, yung mga hindi Kristiyano ay lalong lumalayo sa Panginoong Hesukristo. Okay, punta na ho tayo sa ikalawang bahagi, ang utos at ang habag. Verse 49, na makita ng mga kasama niya ang mangyayari, ay kanilang sinabi, Panginoon, mananaga ba kami sa pamamagitan ng tabak? Mula sa talata, makikita natin ang reaksyon ng mga alagad ng Panginoon. Yung reaksyon nila. Kapansin-pansin po mga kapatid, na kahit na ang mga alagad ay maraming taon kasama ang Panginoong Hesukristo, hindi pa rin nila lubos na nauunawaan ang espiritual na aspeto ng ministeryo ng Panginoong Hesukristo. They still have not understood completely yung ministry ng Lord Jesus. At iyon po ang dahilan kung bakit sa kanilang sandali ng takot at pagkalito, unang naisip nila ay ang paggamit ng natural na reaksyon ng tao. Ano yung natural na reaksyon? Ang pagtunggol sa pamamagitan ng puwersa at dahas. Kaya't nakikita natin ang mga alagad na nagtatanong sa Panginoon, Panginoon, mananaga ba kami sa pamamagitan ng tabak? Mga kapatid, ang reaksyon ng mga disipulo ay talagang nagpapakita ng kanilang pag-asa sa kanilang sariling mga lakas. Umaasa sila sa sarili nilang lakas sa halip na magtiwala sa soberanong plano ng Diyos. Umaasa sila sa sarili nilang lakas na kung saan ay talagang, kung iisipin naman natin ay ang makabundong diskarte sa labanan. Malaki po din talaga ang posibilidad na simula nang makita nila ang maraming tao ay umatras at bumagsak nang sabihin ng Panginoon ang ako nga iyon. Nakita nilang bumagsak. Sinabi lang ni Lord na I am He. Naisip siguro nila, ano pa ang dapat nating aalalahanin? Ang kailang lamang gawin ng Panginoon ay sabihin muli ang yung I am, ako nga iyon, at bagsak na ang lahat ng kalaban na ito. Mga kapatid, tiyak na alam ng mga disipulo ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Alam nila ang kanyang kapangyarihan sa mga elemento ng kaligtasan. May control nga siya sa storm Alam nila na siya ay may kapangyarihan sa mga puwersa ng impyerno, pati mga demonyo. Gayon din, alam niya ang mga kapangyarihan ng Panginoong Hesus sa puwersa ng mundong ito. At for sure, dahil sa nakita nila, lalong lumakas ang kanilang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya't hindi nakakagulat na ang kanilang naging tugon ay Panginoon, mananaga ba kami sa pamamagitan ng tabak? Lumakas po ang loob nitong mga disipulo. Verse 50, ano nangyari? At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong pari at tinagpas ang kanang tainga nito. Mula sa talata, makikita natin na isa sa mga alagad ng Panginoon ay tinaga ang alipin ng pinakapunong pari. Dahil nandyan yung alipin ng pinakapunong pari, malaki ang posibilidad na nandyan din yung pinakapunong pari. Hindi na nakapagpigil itong sinasabing disipulo na ito. Dito sa libro ng Lucas, ang alagad ay hindi pinangalanan. Hindi po pinangalanan. Ngunit sa ibang mga ebanghelyo, ang disipulo ay binanggit kung sino. At sino po ito? At iyon po si Apostol Pedro. At alam natin na si Pedro ay kilala bilang mapusok, impulsive. Yun si Apostol Pedro. At mula sa talata, makikita natin si Pedro ay bumuelta sa isang biglaang pagkilos ng karahasan. At gaya ng sinasabi sa talata, tinaga ni Apostol Pedro ang alipin ng pinakaputong pari. At naputol ang kanang tainga. Grabe, Yung taga dito ni Pedro, kanang tainga, sabi nga natin sa English, napakatinding precision para mataga mo lang yung tinga. Sinabi ng isang komentaryo, malamang sa leeg talaga ang inaasinta o ulo ni
Apostol Pedro. Mukhang gusto niyang tagain, leeg o ulo. Gayunpaman, ang alipin ay malamang umilag. Kung kaya, yung kanang tainga ang tinamaan, natanggal. Pero hindi talaga natin alam. Ang nalalaman lang po natin ay naputol yung kanang tainga. Alam po ninyo, kung talagang pag-iisipan natin ito, nangyari po ito dahil sa tensyon at kanilang pagkalito ng kanilang nasaksihan ang pag-aresto sa kanilang minamahal na Panginoon. Kaya nila nagawa ito. Mga kapatid, ang paggamit ni Pedro ng karahasan ay tiyak na isang pagtatangka na protektahan ang Panginoong Hesus. Ngunit, gayon paman, ang kilos na ito ay nagpapakita saan? Ng kabiguan ni Pedro na maunawaan ang espiritual na katangian ng misyon ng Panginoong Hesus. At hindi lang iyon. Ito po ang mas importanteng katotohanan. Ito din ay nagpapakita ng kanilang kawalan ng kakayahan na maunawaan ang pagiging soberano ng Panginoong Hesukristo. Ilang beses nang sinabi sa kanila noon na ang Panginoong Hesukristo ay mamamatay. They most likely did not understand that or forgot that. Hindi nila nakita ang sovereignty ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng pangyayari. At dahil doon, si Apostol Pedro ay tumugon sa pangyayaring ito sa pagtataga sa alipin ng pinakapunong pari na nagresulta sa pagkaputol ng kanang tainga. Bago tayo magpatuloy, tanungin natin ulit mga kapatid ang ating mga sarili. Pagka nagkaroon na tayong mga pagsubok, mga problema, pag hindi nangyari ang mga gusto nating mangyari, ano nagiging tugon natin? Ano ang nagiging tugon natin? When things don't happen the way we want it to happen. Di ba tayo, ang hilig natin magplano, gusto natin ganito, ganito. Ano nang ginagawa natin? Ano ang nagiging tugon natin? Alam po ninyo, kapag nakakalimutan natin na ang Panginoong Diyos ang soberano sa lahat ng pangyayari, when we forget that God is sovereign, ano nangyayari? That leads us to kompromiso. Ginagawa natin yung hindi dapat natin ginagawa. More often than not, kapag nangyayari ang mga bagay na ganito at nakakalimutan natin na soberano ang Panginoong Diyos, we take matters in our own hands. Gusto natin gawin yung sa tingin natin tama ang gawin. In our own hands, in our own strength. Sa sarili nating talino, sa sarili nating lakas. At minsan, pag nakakalimutan natin ang katotohanan ng pagiging soberano ng Diyos, more often than not, our response would be like that of Peter. Ang magiging tugon natin ay katulad ni Apostol Pedro. Maybe not as violent, hindi kasing dahas na ginawa ni Apostol Pedro, but maybe something close to it. Diba? Minsan, yung mga nabibitaw natin na salita, yung mga binibitaw natin na mga aksyon, diba? Ay hindi God-honoring, hindi Christ-like. Isipin natin. Di ba? Minsan nakikita natin to, nakalulungkot, hindi nga minsan sa mag-asawa, anak-magulang, magulang-anak, o mga kaibigan natin, pag nangyayari ang mga pangyayari na ito, and hindi nagiging, God-honoring o Christ-like yung mga reaction natin. Kaya nga dahil sa mga posibleng pagkakataon na ganito, ano ang sa tingin na dapat na tugon natin? I don't know, maybe patungkol sa mga pagsubok pinansyal. Diba? Yan, ang very sensitive niyan. Pinansyal, pagdating sa mga gastusin. O minsan sa mga relasyon. Or minsan, pati nga sa ministeryo. Nakakakita tayo, nakalulungkot, no? Mga supposedly Christian, maging mga pastor. Di ba? Dahil hindi nila nakikita yung dapat na gusto nilang mangyari sa mga ministeryo na anong nangyayari? Nagkokompromiso na sila. Nagkokompromiso. Imbis na ma-honor si Christ dun sa gawain o sa ministeryo, ang nangyayari ay natutuon ng pansin dun sa mga pastor o sa mga nagmiministro.
Kaya nga't ano ang maaaring ipagdasal natin? Na sa lahat ng pagkakataon, in the good times and in the not so good, our reaction would always be what? Christ-like. Pansinin natin ang ginawa dito sa Panginoong Hesukristo, He had all the right. He had all the right. Diba? Kasi nga, una, pinagkanulo siya ni Judas. Wala naman siyang ginagawang masama, hinuhuli siya. Tingnan pa ninyo kung anong mangyayari. Sa ikatlong bahagi, ang pagsuko at pagsumite. Now, since the Apostle Peter didn't most likely understand, hindi niya naintindihan ang pagiging sovereign ng Panginoong Hesukristo. Pansinin niyo, anong sinabi ng Panginoong Hesus? At sumagot si Jesus, tigil. Tama na. At hinawakan niya ang tainga at pinagaling siya. Mula sa talata, makikita natin ang Panginoong Hesukristo, inuutusan ang kanyang mga disipulo. Lalong-lalo na itong si Apostol Pedro. Tigil. Tama na. Mga kapatid, sa sinabi po ng Panginoon, malinaw nating nakikita na mahigpit na tinatanggihan ng Panginoon ang paggamit ng karahasan bilang tugon sa pag-aresto sa Kanya. Tinatanggihan niya ito. Kung titingnan natin ang mga ibang talata, makikita natin ng ibang detalye patungkol sa pangyayaring ito. Sa Mateo 26, verse 52 up to 54, na magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan. Sapagkat ang lahat ng humahawak ng tabak ay sa tabak mamamatay. O akala mo ba'y hindi ako maaaring tumawag sa aking ama? At padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit na 12 pangkat na mga anghel? Ngunit kung gayoy, paanong matutupad ang mga kasulatan na ganito ang kinakailangang mangyari? Ito po ang naging tugon ng Panginoong Hesus. Mula sa talata ng ito ng Mateo, nakikita natin na ang Panginoong Hesus na tinutugunan ang mapusok na paggamit ni Pedro ng tabak upang ipagtanggol ang Panginoong Hesukristo mula sa paparating na karamihan. Mababasa natin mula sa talata ang utos kay Pedro mula sa Panginoon na ibalik ang kanyang tabak sa kinalalagyan nito. Mga kapatid, ang utos na ito ay isang pagsaway ng Panginoon sa marahas na pagtugon ni Pedro sa sitwasyon. Sa sinabi po ng Panginoong Hesus, tila sinasabi ng Panginoon na ang karahasan ay hindi ang paraan ng kanyang mga disipulo sa mga sitwasyong katulad nito. Ang karahasan ay hindi ang paraan ng kanyang mga disipulo sa mga sitwasyong tulad nito. At hindi lang po iyon. Mula din sa pahayag ng Panginoon, atin ding makikita mula sa salaysay ni Mateo ang pagpapaliwanag ng Panginoong Hesus kung bakit hindi nila ito dapat gawin. Dahil sapagkat ang lahat ng humahawak ng tabak ay sa tabak mamamatay. Mula sa sinabi ng Panginoong Hesus sa aklat ng Mateo, nakikita natin na itinuturo ng Panginoong Hesus na ang kinahihinatnan ng paggamit ng karahasan bilang isang paraan ng paglutas ng mga suliranin at problema. Parang sinasabi po nito ay ang nabubuhay sa pamamagitan ng karahasan ay haharap din sa mga marahas na katapusan. Yun ang sinasabi ng Panginoong Hesus. At kung iisipin po natin, ang pahayag na ito ng Panginoon ay umaayon din sa ideya ng parusang kamatayan. Ang mga gumagawa ng marahas na gawain ay nararapat lamang din patawan ng parusang kamatayan. Tulad ng nakikita rin natin mula sa iba pang mga talata sa banal na kasulatan. Kaya't, nakikita natin mula sa talatang ito na sinaway ng Panginoon si Pedro tungkol sa kanyang ginawa. At iyan ang unang mahalagang katotohanang matututunan natin sa sinabi ng Panginoong Hesus. At narito pa ang isa. Ipinaliwanag pa ito ng Panginoon sa pamamagitan ng o akala mo ba'y hindi ako maaaring tumawag sa aking ama at padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pangkat ng mga anghel? Mga kapatid, tulad ng sinabi po natin kanina, ang isang legion ay katumbas ng ilan? 6,000. Yung isang legion, yung isang pangkat na ito ay 6,000 ang katumbas. Kaya't ang 12 legions, yung 12 na pangkat ng mga anghel, times 6,000 times 12. Yung magagaling sa math. By God's grace, doktor ako, kaya hindi ako magaling sa math.
Oh, bilangin nyo na lang kung ilan yon, no? Anong sinasabi dito ng Panginoong Hesus? Bilang paalala po lamang, ang isang anghel, kung babalikan natin sa libro ng unang Kronika, chapter 21, ang isang anghel, makikita natin sa salaysay na iyon na pinatay ng isang anghel ang gaano karaming Assyrian. Yung Assyrian, grabe yun, ha? Ilan ang pinatay ng isang anghel? 185,000 Assyrians. Isang anghel. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus, kung 12 legions, 6,000 times 12, kayang 72,000, no? Yung magaling sa mga si Ate Grace. Yan. Accountant. Nakuha niyo, ho? Ganon karami. Pero mo, isang anghel, 185,000. Kayang ubusin talaga lang ang mga sundalong ito. Kaya naman, nang sinabi ito ng Panginoon, ang Panginoon ay tila nagsasabi at nagpapaalala sa kanila noon, at sa atin ngayon, na sa kanyang pagiging soberanya sa sitwasyon na ito. Even in that moment, God was always sovereign. Ang Panginoon ay parang nagsasabi po sa kanila na anumang oras kung nanaisin ng Panginoon, ang Panginoon ay may kakayanan tumawag ng banal na interbensyon sa pamamagitan ng libo-libong anghel na muling binibigyan diin ang katotohanan ng soberanya ng Panginoon sa sitwasyon. Kaya't hindi kinakailangan ang ginawa na karahasan. Kasi bakit dinidiin ito ng Panginoong Hesus? Marami po kasi ang nagsasabi sa panahon noon at maging sa panahon ngayon, no? Yung nangyari sa Panginoong Hesus, siya ay isang biktima. He was a victim. Diba? Sasabihin nila, maganda sana ang intensyon ng Panginoong Hesus. Ngunit yung ending niya hindi maganda. It ended bad for the Lord Jesus. Iisipin nila that He was a victim. Hindi po. Right to His last breath. To His last breath, yung huling hininga. The Lord Jesus was always in control. Sa bawat pangyayari na iyon. At yun ang idinidiin dito ng Panginoong Hesus. Kaya't hindi nila kinakailangan gawan ng karahasan. Mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay hindi aabante sa pamamaraan ng tao. Ulitin ko po. Ang kaharian ng Diyos ay hindi aabante sa pamamaraan ng tao, kundi sa pamamagitan lamang ng paraan ng Diyos. Lalong-lalo na, hindi ito aabante sa pamamaraan ng karahasan. Hindi ito aabante sa pamamaraan ng karahasan. Nakalulungkot, may mga Kristiyano noon at maging sa panahon natin ngayon ay iniisip nila na sa pamamagitan ng karahasan ay aabante ang gawain ng Panginoong Hesukristo. Hindi po. Mula noon hanggang ngayon, hindi ganon ang pamamaraan ng Panginoong Diyos. At hindi lang po yun. Pansinin nyo kung ano pang sinabi ng Panginoong Hesus. Nagpatuloy yung Panginoon sa pinakamahalagang punto niya kung bakit hindi nila dapat gawin iyon. Verse 54, ngunit kung gayoy paano matutupad ang mga kasulatan na ganito ang kinakailangang mangyayari. Mga kapatid, nang sabihin po ito ng Panginoong Hesukristo, ipinapahayag ng Panginoon ang katotohanan na ang Panginoon ay desidido na tuparin ang banal na kasulatan ukol sa plano ng kaligtasan. Ang Panginoon ay tinatanggap ang daan ng pagdurusa. Ang Panginoon ay tinatanggap ang daan ng krus bilang inordena ng kanyang Diyos Ama. Ngayon, kung pagduduktungin natin itong nakalagay sa Mateo, dito sa nangyari sa Lucas 22, kung saan pinagaling ng Panginoong Hesus ang alipin ng pinakapunong pari. Tingnan po ninyo, verse 51. At sumagot si Jesus, tigil na, tama na. At hinawakan niya ang tainga na pinagaling siya. Mga kapatid, kapag pinagsama natin ang dalawang salaysay mula sa Mateo 26 at dito sa Lucas 22, makikita natin ang kompletong larawan ng tugon ng Panginoong Hesus dito sa hardin ng Getsemani. Hindi lang niya tinanggihan ang karahasan, ngunit nagpapakita rin ang Panginoong Hesus ng pagdadalamhati sa nangyari sa alipin sa pamamagitan ng pagpapagaling. Kaya't nang inutusan ng Panginoong Hesus si Pedro na itabi ang tabak at pinagaling niya ang tainga ng alipin, binibigyan din ito ang katotohanan patungkol sa sinabi niya. Ang katotohanan na pagsumite sa soberanong plano ng Diyos Ama. Ganon ang makikita nating katotohanan dito. Mula sa talata, nakikita natin na hindi basta-basta tinanggihan ng Panginoon ang karahasan.
Ngunit ang Panginoon ay nagpapakita ng habag. Ang Panginoong Hesukristo ay nagpapakita ng awa, anuman ang sitwasyon na kinaroroonan ng Panginoon. Muli, ito po ang katibayan na ang karahasan ay hindi ang paraan ng kaharian. Naintindihan natin nangyari dito, mga kapatid. Anong ginawa ng Panginoong Hesus, hindi lang sinuway yung pagiging marahas. Ang ginawa niya pa ay nagpakita pa siya ng habag at compassion dito sa alipin ng punong pari. Pinangalanan nga ito, di ba si Malchus, pag titingnan nyo sa ibang libro, si Malchus. Anong ginawa niya? Kung iisipin nga natin to, no? Pwede naman ang ginawa ng Panginoong Hesus, bahala ka na, dumugo ka. Total, tainga lang naman, di ba? Maya mo na, di hulihin nyo na ako. Hindi. Ang ginawa pa ng Panginoong Hesus sa mga kaaway niya ay tinulungan niya pa. Tinulungan niya pa. Tayo kaya mga kapatid, ano ang ginagawa natin? Pagka nangyari ang mga ganitong bagay sa buhay natin, madalas, di ba? Minsan, isipin, ganti na ako, bahala ka. Diba? Bahala na sa'yo si Lord. Diba? Ano ba yan? Wag na nga. Di ba? Lahat may iisip mo eh. Lahat may iisip mo eh, di ba? Kaya nga, pero hindi ganun si Lord Jesus. Hindi ganun. Pinagaling niya pa. At ano pa makikita natin dito? Sa ginawa ng Panginoong Hesus, hanggang sa punto na ito, tila ba, pinapakita niya pa rin sa kanila kung sino siya. Yung ginawa niya rito, creative miracle. Para iduktong mo yon. Para sa mga doktor, hirap nun. Parang imposible yun para pagduktongin yun na maayos. Kung ikaw yung isa sa mga yun, lalo na si Malchus, kanina dinidiscuss ko sa isang taga-umagang church, nasave kaya itong si Malchus? Sana, no? Sana, di ba? Kasi kung hindi, sayang eh. Yung kanang tainga niya, bawat hawak niya na yun. Hinawakan ni Lord Jesus yun. Pinagaling. At ano yung kwento na iyon? Pag tiningnan mo, dapat yung mga nandoon, lalo na itong si Judas, di ba? Sana would have turned to the Lord Jesus. We don't know eh. Well, si Judas, alam natin. Pero yung iba, grabe yung compassion pa rin ni Lord Jesus. Tayo kaya? Ganito kaya ang magiging tugon natin sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin. Hindi ko alam eh, kung ano man yung mga yan. Sana, yung magiging response at tugon natin, laging magiging Christ-like. Verse 52, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga punong pari, sa mga punong kawal sa templo at sa matatanda na dumating laban sa kanya, kayo ba'y lumabas ng paraan, ng parang laban sa isang tulisan, na may mga tabak at mga panghampas? Mula sa talata, makikita natin yung huhuli sa Panginoong Hesus ay binubuo ng mga chief priest, officers of the temple, yung mga punong kawal ng templo, mga matatanda at punong pari. At hindi lang yon, sabi nga ng libro ng Mateo, kasama pa yung mga Roman soldiers, yung cohort. Sila yung mga dumarting. At nang papalapit sila sa Panginoong Hesus, makikita na sinabi ng Panginoong, kayo ba'y lumabas na parang laban sa isang tulisan na may mga tabak at panghampas? Mga kapatid, itong mga manghuhuli na ito ay talagang dumating ng handa sila. Hindi lang marami sila, ngunit dumating ng handa. Bakit handa? Sila ay may mga tabak at panghampas. Ngayon, itong mga tabak na ito, yung espada na ginagamit, sigurado ang may hawak nito yung mga Romanong sundalo. Kasi sila, they have authority to kill. Pero yung mga opisyal ng templo, wala silang authority to kill. Wala silang authority to kill. Kaya ang dala nila ay mga pamalo, sa English clubs. Yun yung officers of the temple. At mula sa talata, makikita natin ang Panginoong Hesus ay malino na binibigyang pansin ang pamaraan ng paghuli sa Kanya. Pinapansin niya. At ginawa po ito ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay diin at pagkahalintulad ng kanilang pagdating. Sa pagharap nila sa isang karaniwang kriminal o magnanakaw. Yun ang sinasabi niya, huhulihin niyo ba na parang kriminal ang huhulihin ninyo, isang magnanakaw? Sa pagharap nila sa isang karaniwang kriminal o magnanakaw, at alam po ninyo, itong sinabi po ng Panginoong Hesus ay sobrang halaga. Mahalaga dahil ang Panginoong Hesus ay ang walang kasalanan na anak ng Diyos. Wala siyang kasalanan. Ay tinatrato nila bilang isang kriminal.
Sa katunayan, sa buong ministeryo ng Panginoon, ang Panginoon Jesus ay nagpakita lamang ng habag sa pamamagitan ng kanyang mga turo at gawa. Pinagaling ng Panginoong Jesus ang may sakit. Hindi nga po siya kriminal o magnanakaw o mamamatay tao, hindi po. Sa katunayan, bumubuhay po nga siya ng patay na tao. Hindi siya mamamatay tao, bumubuhay ng tao. Ang lahat nga po ng tinuro ng Panginoong Hesukristo ay ang mga katotohanan tungkol sa katuwiran at kaharian ng Diyos na makapangyarihan. Ngunit gayon paman, itong manguhuli sa Panginoong Hesukristo ay dumating na parang ang huhulihin nila ay isang magnanakaw o kriminal. Alam po ninyo, kung talagang isipin po natin ito, ang pagkakaibang ito sa pamamagitan ng pagiging walang kapintasan ng Panginoon, yung pagiging walang kapintasan ng Panginoon at ang mga agresibong taktika na ginamit laban sa Panginoon, ay binibigyan diin ang matinding kawalang katarungan ng pag-aresto sa Panginoong Hesukristo. At dahil dito, titingnan po ninyo ang sinabi ng Panginoong Hesus, yung last na talata, nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, hindi ninyo binuhat ang inyong mga kamay laban sa akin. Subalit ito ang inyong oras at ang kapangyarihan ng kadiliman. Mula sa talata, makikita natin ang Panginoong Hesus ay nagsimula sa pamamagitan ng pagpapaalala sa mga dumating upang siya ay arestuhin na sa panahon na siya ay nasa templo, ang Panginoon ay naroon araw-araw nagtuturo, nagpapagaling sa mga tao. Katulad ng sinabi ng mga nakaraang linggo ni Pastor George, di ba? Itong Passion Week, yung buong linggo na ito, si Lord Jesus always in the temple, teaching and preaching and healing. Nandoon siya araw-araw na nagbibigay diin na bukas at pampublikong ministeryo ng Panginoon. Binibigyan diin ng Panginoong Hesukristo ang katotohanan na mga turo at ginagawa ng Panginoon ay hindi sa anumang paraan illegal o insurrectionist o rebelde sa anumang paraan. Kasi ang naging accusation nila kay Lord Jesus, pagkatapos na itong mga pangyayaring ito, ay inaakusahan nila ang Panginoong Hesukristo laban sa gobyerno ng Romano. Rebelde, insurrectionist. Katulad ni Barabas. Insurrectionist na tinatawag niya ang mga tao na magrebelde. Ngunit pinapakita dito ng Panginoong Hesus na hindi kailanman isinagawa ng lihim ngunit sa publikong paningin ng mga tao. At hindi lang iyon, sinabi din ng Panginoon na sa araw-araw na presensya niya sa templo, wala nga pong humuli sa kanya. Na muli nagbibigay diin sa katotohanan ng ang pag-aresto na ito, sa kwento na ito, ay nangyayari saan? Sa labas ng lugar ng templo, sa hardin, at sa ilalim ng takip ng kadiliman. Na binibigyan din ang sinadyang pagkakataon at lokasyon na pinili ng kanyang mga kaaway na hulihin siya. Talagang masama ang intensyon ng mga humuli na ito na kaaway ng Panginoong Hesukristo. Ganon katindi talaga itong kaaway ng Panginoong Hesukristo. Gayunpaman, gaya ng sinabi ng Panginoon, pansinin nating mabuti kung ano pa ang sinabi niya. Ito yung importante na sinabi niya. Nang ako'y kasama niyo sa templo araw-araw, hindi ninyo binuhat ang inyong mga kamay laban sa akin. Subalit, ito ang inyong oras at ng kapangyarihan ng kadiliman. Mula sa talata, mababasa natin na kinikilala ng Panginoong Hesus ang kakaibang katangian ng kasalukuyang oras na ito. Idinidiin niya yung katangian ng oras na ito. At ginawa ito ng Panginoon sa pamamagitan ng paglarawan dito bilang oras at kapangyarihan ng kadiliman. Alam po ninyo, nang sinabi ito ng Panginoong Hesukristo, kung talagang iisipin po natin, ang sinabi pong ito ay may literal at simbolikong kahulugan. Literal dahil gabing-gabi na po talaga na nangyari ito. Yun yung literal. Na maganap ang pag-aaresto nito. Gayunpaman, ang mas mahalagang katotohanan sa payag na ito ay ang katotohanan ito ang tinakdang oras sa banal na plano ng pagtubos, kung saan ang puwersa ng kadiliman ay pinahihintulutan na magkaroon ng kanilang pansamantalang impluensya o kapangyarihan. Impluensya at kapangyarihan para sa pagdakip sa Panginoon at kasunod dito ang pagpako sa krus ng Panginoong Hesukristo. Nakita natin yon. Araw-araw nasa templo ang Panginoong Hesus. Walang humuli dahil hindi yun ang panahon.
The Lord Jesus was always in control. Nung nahuli siya nung gabing iyon, hindi dahil marami sila. Hindi po. Dahil in God's perfect timing and plan, God being in control and sovereign, soberano siya, God allowed it to happen. Kaya nga ito yung madilim na oras na sinasabi dito. Ang sinasabi natin dito, ang pag-aresto sa Panginoon ay talagang bahagi ng soberanong plano ng Diyos bilang katuparan ng banal na kasulatan. Ngayon, ano para sa atin ito? Mga kapatid, kung talagang iisipin po natin, yung lahat ng ginagawa natin is all part of God's redemption plan. Kahit anumang bagay yan, no matter how significant it is to us. Kasi isipin, lalo na kung tayo ay nagsisilbi sa simbahan niya. No? Whatever that is, God is always in control. Lahat ng ginagawa natin ay bahagi ng plano niya. Kaya nga, ano ang mga pagsubok na dinaraanan natin that makes us really question God's sovereignty? Ano yung mga pagsubok na yan? Maybe sasabihin natin, by God's grace kasi di ba, mayroong ilan na nakakapagsilbi, or kung hindi mo nagsisilbi, nag-a-attend ng mga Bible study. Pero napansin natin na the more we be involved in God's work, mas dumadami yung mga pagsubok. Mas dumadami yung mga madidilim na oras ng buhay natin. At dahil dyan, iniisip natin, nako, kaya nga yung iba ayaw na mag-serve sa church o ayaw na mag-attend ng Bible study kasi ini-equate nila, pag nangyari yan, ay malas yan. Pero pansinin natin yung mga panahon na iyon ay God is always sovereign. Minsan iniisip natin, pag nangyayari sa buhay natin yan, ay nananalo na yata ang demonyo sa buhay ko. Nakalimutan na yata ako ng Panginoong Diyos. Kaya nga lumabas yung kanta, di ba? Natutulog ba ang Diyos? Niisip natin, grabe naman kung kailan by God's grace, regular ng pagsamba ko. By God's grace, nag-a-attend akong Bible study. By God's grace, nakakapag-serve ako. Ba't parang lalong dumadami ang mga problema ko? Kaya nga, dahil dyan, mayroong mga iba, aayaw na. Ayaw na. Pero alam niyo, sa mga panahon na iyan, hindi natin alam kung ano ang dahilan ng Panginoong Diyos. Kasi ang nakasisigurado tayo, kapag tayo ay dumadaon sa mga ganyang panahon o yugto ng buhay natin, ginagamit yan ng Diyos para sa atin, sa pagtatalaga sa atin, for our own sanctification. Sabi nga ng libro ng mga taga-Roma, chapter 8, that is for our own good. Ang tanong is, ano ba talaga ang prioridad natin? Sana kasama tayo palagi, doon sa mga plano ng Diyos na nakapagbibigay lugod sa Kanya. Hindi doon sa mga bagay na hindi nakalulugod sa Kanya. Kasi, pati yung mga bagay hindi na nakalulugod sa Kanya, alam mo, God is still glorified doon. Kasi yung wrath niya ay nakita sa buhay natin, nakikita pa rin ng Panginoong Diyos. Naintindihan natin yon. Even in God's wrath, ay nakikita pa rin ang Panginoong Diyos. Siyempre, mas gusto na natin, by God's grace, God is glorified when we serve Him, when we continuously, want to know Him. Ito pa. Sa ilan, hindi kaya yung mga nangyayari sa buhay natin, mga pagsubok, yan ang pamamaraan ng Diyos para tawagin tayo? Tawagin tayo na Tawagin tayo sa kaligtasan? I don't know, may mga sigurong Kristiyano dito, tinawag ng Panginoong Diyos dahil dumaan siya sa isang matinding pagsubok sa buhay niya. I'm sure, meron dito. No? Na tinawag ng Panginoong Diyos dahil, I don't know, it could be on finances, it could be yung mga kalusugan, di ba? Dahil dyan, naging sensitibo sila at naligtas sila. Ngayon, sana mga kaibigan, kanina umaga, kasi hindi ko pa pwedeng tawagin brother or sister Di ba? Hopefully, future brother or sister, kung may mga pagsubok na ganyan,
Alam mo, pause and pray na tayo. Imposible na nangyari lang yung pangyayari na iyan para lang wala. Hindi, yan ang paraan ng Diyos para tawagin tayo. Yan ang pamaraan ng Diyos para tawagin tayo. Pero ito ingat okay, ingat. Baka naman kasi yung iba, may mga dinaraanan. Yung pala hindi pagsubok. Baka naman yun ay isang disiplina na. Kasi baka mamaya isipin, dami kong mga trials. Pause and pray. Baka mamaya, disiplina pala ng Panginoong Diyos yun sa atin. Kaya nga importante mga kapatid, ay yung mga ganitong pagsamba natin, importante yung mga Bible study natin. Yung importante is yung mga accountability natin sa mga kapwa Kristiyano. Kasi minsan, kung tayo lang, nabubulag tayo, hindi natin nakikita na yung dinaraanan na pala natin ay pamamaraan na disiplina. Kaya nga, mga kapatid, ano maaaring ipagdasal natin? Ano ang maaaring maipagdasal natin? Para kahit anuman ang mangyari, hindi natin makakalimutan na ang Diyos ay soberano. And because of that, we can just always trust. We can always obey, and we can always persevere. No matter what dark situation we've gone through, we are going through, or what we're gonna go through. Maglaan po tayo ng 1 o 2 minuto para talagang pagnilay-nilayan ang lahat ng katotohanan ating natutunan. Tayo po'y magdasal. Diyos aming Ama, pinupuri ka namin, tunay na kayo ay mahabagin, maawain, mapagpala sa amin, ngunit kayo ang soberano po sa amin. Maraming salamat muli sa araw na ito. Salamat sa pagkakataon na kami ay makapagsamba. Naway Panginoon ang lahat ng katotohanan na nakita at natutunan namin sa inyong banal na sa kasulatan ay tunay na makita sa mga buhay namin sa araw na ito at sa darating na linggo. Naway Panginoon ang lahat ng ito ay sa pagsasabuhay namin maging instrumento para ang mga hindi pa nakakakilala sa iyo ay mapalapit sa inyo at maligtas kung sa grasya at pagpapala po ninyo. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. At ang lahat ng ito ay dinarasal natin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat.